Hi! Ako nga po pala si Rakit Talang Palaboy and welcome to my channel. Tara mga bro, samahan niyo po akong i-review ang Air Zoom GT Hassle 2 EP. Nga po pala mga bro, kung mapapadaan ka po sa ating channel at kung magugustuhan niyo po ang ating ipakikita, like and subscribe na. Salamat po agad sa suporta mga bro. Na eye-catching po talaga ako dito sa sapatos na to. Kung mapapansin nyo, Christmas na Christmas ang dating. Pumunta po ako sa outlet store para maghanap ng sapatos. So dahil mag-Christmas, eye-catching po talaga siya. So hindi ko po alam kung may mga stock pa nito sa legit store. Pero tingin ko limited lang po dahil ito po is a Christmas edition. Is set to release last December 14, 2024 sa mga legit store. So, makikita po natin yung toe box. Sa front po ng toe box niya, covered po siya ng track red. Parang suede o suede o ano ba man tawag doon. Parang suede po itong part na to. And then dito sa may widest part, parang ginamitan naman siya ng mesh. And then papaikot po dito. Mesh or na parang fabric. Part ng kabuuan itong sapatos na to. And kapansin-pansin din dito yung field green accent. So field green kasi parang combination siya ng puno. O parang forest, di ba? Pagka Christmas may mga Christmas tree na may kulay green and combination ng red. So, ang tinawag nila dito is field green accent. Mula dito sa flat laces, ayan, sa tang, ito yung sa dila, meron din dyan. And then, etong top stripe na to ng midsole, papaikot. Ayan, sa laces naman po, so ginamitan siya ng cotton. And then yung mga eyelet niya, may mga stitches. Siguro ko parang additional na ano to na mapahigpit. Makakatulong sa paghigpit ng sintas. And kung mapapansin din natin dito, may dalawang reinforced eyelet na plastic. To, dito sa may bandang collar para siguro sa extra higpit at siguradong lockdown para iwas tapilok. And dito naman po sa tang, moderately padded with foam. Medyo may kalaparan para sigurado sure na sure at kapit na kapit, hakab na hakab sa ating mga paa mga bro. And kung mapapansin natin, eto. Ayan, kita niyo ba mga bro? May mga butas. So yun yung bent holes niya. So marami to mula dito hanggang dito. Yung kalaparan ng kanyang dila. So goods to mga bro. Sa mga pawisan, lalo na sa mga pawisan ng paa. And then siyempre meron siyang may nakalagay ditong Nike. Dito naman mga bro sa lateral side and medial side. So mapapansin din natin dito yung metallic swoosh. Ayan. So metallic silver swoosh na may print na digital na snowflakes. Ayan. Then may stitches siya. So kabilaan siya. Kabilaan mga bro. O diba mga bro? Paskong Pasko ang dating. Kahit hindi Pasko, pag suot mo to, parang Pasko pa rin. Ano kaya to? Sa tuwing Pasko ko lang gagamitin. Sa bandang heel area naman, eto mga bro, parang meron siya naka-engrave na snowflakes and swoosh and
Nike. Ayan, yun yung festival branding siguro nitong Nike dito sa sapatos na to. Dito naman mga bro sa midsole niya, kala ko puti ito eh. Pero kung titiran mo parang puti sa malayuan, pero hindi eh. Parang kulay beige siya. Ayan, kulay beige. Papaikot. Ayan, maganda yung combination talaga niya ng sapatos na to. And kabuuan nito is nakaupo dun sa translucent red outsole. Yan, ang linis tingnan. Parang ano siya, parang gum sole ang dating. And dito naman sa insole niya, simple lang din, hindi ko lang matanggal yung ano niya, yung insole niya. So may nakalagay din na Nike and swoosh and snowflakes logo. And then yung collar niya, minimal lang din yung support ng kanyang collar. And dito naman sa outsole mga bro, kung mapapansin natin, may mga malalaking parang butnig or pimples. Ayan. Hindi to, medyo malalayo yung agwat. Sa top part naman, ayan, medyo ano lang, makikitid. Sa kalagitnaan, malalaki yung agwat. At pagdating dito, malalaki ulit. And kung mapapansin nyo mga bro, yung mga butnig na yan, parang ano siya eh, parang gummy bear ang dating. May herringbone na pattern traction. So bawat butlig at bawat bilog. So tingin ko ang ganda nitong gamitin at kapit na kapit sa court. Actually nagulat nga ako sa price nito eh. Ang SRP nitong Air Zoom GT Hassel 2 Christmas is 9395. May kabigatan sa bulsa. So dahil nga magki-Christmas yung time na yon, so napilitan akong kuhanin kasi nagandahan ako, eye-catching talaga. Pero dahil sale sila, so sa halagang 4,700 nakuha ko to. Kung kayo gusto niyo bumili ng mga legit na sapatos at nakakasigurado kayo na hindi peke yung inyong mabibili, so I advise na mas maganda na pumunta na kayo sa mga legit store na medyo malapit sa inyo. And sila naman ay nagbibigay talaga ng mga promo or mga sale. Yung iba, nakakabili nga sila ng mga 1,000, 2,000. Basta intayin nyo lang at tiyaga-tiyaga lang kayo abang sale lang din, mga bro. On fit check po tayo, mga bro. Yun, oh. Oh, napakagaan pala talaga nitong GT Run Hassel 2. So napakagaan, ramdam na ramdam ko yung full length Air Zoom Strobel niya ng caution. Mula sa heel, forefoot, and midsole niya. So sinabayan pa ng lambot talaga ng insole and midsole. For me, I go true to size. Sakto lang yung paa ng sakto lang yung shape ng paa ko dito sa sapatos. Size 10.5. Hindi ako narrow-footed. Pero may pagkakonting pagka-wide. So mesh yung ginamit nila dito, kaya sumasabay talaga yung galon ng paa ko from heel. Ayan, from heel goes to forefoot. So sound check. Uy! Wala siyang squeaking sound. Siguro dahil dito sa rubber knobs. Itong mga rubber knobs na to na agwat-agwat o tinatawag nilang gummy bear. Kaya tingin ko prone nito sa pagka-worn out eh. Lalo na sa mga hard outdoor surface. Kaya nire-recommend ko to para sa akin na okay to sa mga pang-indoor na basketball court. Pero bumawi talaga siya sa grip ng traction. Kapit na kapit. Lalo na pag mga sudden quick stop like kanya, no? And then mga crossover move. Yan. Kapit na kapit.
Kaya nire-recommend ko ito talaga sa mga light players. Stability. O yung lateral stability like this. Okay na okay yung steadiness. Yung steadiness niya, oh. Okay yung steadiness niya to provide balance for quick movement. Napaka-nice enough talaga para sa mga light players na point guard. And then distortion naman, ramdam na ramdam mo talaga yung ganda ng ng air zoom unit niya. Lalo sa mid zone. Kaya every time I land, parang shock absorber. Kung mapapansin mo, bro. Yan, kung mapapansin mo, it took much less effort to bend. Kaya siya ng 90 degrees Wala akong nararamdaman na stiffness. So smooth from heel to toe transition. So with easy flex and consistent cushioning. Ang ganda. Para sa akin, goods na goods to. Hanggang dito na lang po mga bro. At salamat po sa panonood. Salamat din po sa mga nag-like at nag-subscribe. Alin po kaya sapatos ang susunod na i-review natin? God bless all mga bro. Thank you.